Hello po uli sa inyong lahat. Love reading uli tayo. Guys, itong love reading natin, hindi lahat makaka-relate dito ha. So, pangkalahatang reading ito. So, manage your expectations. Of course, hindi lahat makakatugma dito. Okay? Try nating tignan ano yung energies ngayon pagdating dito sa inyong romantic connection. May label man kayo, wala. Okay, pwedeng yung iba dito baka past energy masagap sa inyo, hindi ko kontrolado yan. Pwedeng yung iba present energy nyo yan. Pwedeng para sa iba naman mangyayari pa lang. Okay? It could be your energy or yung energy ng person na kakonect mo. Okay? Maraming salamat po pala sa laging pagsubaybay sa aking mga readings. Nais ko lang sabihin sa inyo, I'm thankful and grateful and malaking tulong po yung inyong mga likes, shares, and comments. Regarding private readings, tingnan nyo na lang siguro kung may naka-flash sa screen or kung wala, pakipanood hanggang dulo or if wala rin doon, pwedeng nakasulat sa description guys. Ayan, sa mga interesado sa private reading ko. Kunin muna natin yung energy nitong person na kakonect mo or person on your mind. I cry at night, my dear. Maybe this person is so sad. Maybe this person is regretful. Or maybe this person is hurting. Yan. Bakit kaya iniiyakan ka na itong person na to? O, diba? Taray. Crayola ever itong person mo. O maybe realization niya na yan. Okay. Kasi this person is left, maybe left na walang answers. Ikaw bang nakipag-break sa kanya? Ikaw bang nag-cut off? Ayan. Meron mga bagay na hindi niya maintindihan about your connection. So, maaaring this person is desperate, clueless, dinump mo ba siya? Ano ba? What happened here? My dear, ikaw ang nakakaalam niya. Ayan oo, this person is, suffering. Sabi niya, I cry at night. Hindi siya makatulog sa kakaisip sa'yo. Wala siyang peace of mind. Ang daming katanungan sa isip niya. This person is saying na, I do not understand. Is it over? Maaaring walang closure sa inyo, dear. So, nato-torture ito. Parang mala 9 of Swords energy. Okay? Ano pa? So, tapos na pala. Tapos na pala, pero ito pa rin yung namumutawi sa isip niya. Is it over? So, para sa kanya, hindi niya siguro matanggap. Oo. Baka para sa'yo, it already ended. Pero para dito sa person na to is hindi niya pa rin matanggap. Sabi nga niya, why can't I move on from you? So, past na pala to. Siya lang siguro yung hindi makamove on. Siya lang yung hindi makatanggap. And siguro until now, parang hindi siya makapaniwalang tapos na. Kaya siguro nasasabi niya, is it really over? Or is it over? Kasi nga, maaaring para sa kanya hindi pa. Okay? Life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your light. Halata nga. Halata namang depressed itong person na to. First evidence is crying at night. First evidence is hindi niya matanggap na tapos na. And second evidence is hindi niya matanggap na tapos na para sa'yo. And third is hindi siya makamove on.
Okay? Sabi niya dito, life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your light. So, ikaw pala yung nagsisilbing kaliwanagan sa buhay nitong person na to. Kaya lang ngayon, nawala ka na or dinisconnect mo na siya. So, yun na nga, nagiging desperate siya, depressed, hopeless. Hindi rin niya alam kung paano niya ipapaalam lahat ng nararamdaman niya sa'yo. Kasi nga, pwedeng binlock mo siya. Pwedeng talagang kinut off mo na siya. Or maybe meron talaga siyang difficulty sa personality niya kung paano siya mag-express. Yun. Baka itong tao na to is tahimik or hindi siya yung tipo na, kasi di ba ibang tao madali lang silang mag-express ng emotions nila, feelings nila, madali lang nilang masabi, madali nilang i-demonstrate. Pero kasi hindi lahat ng tao pare-pareho paano mag-express. Maybe itong person na to, ganun siya. Okay? Hindi niya ma-express lahat itong nararamdaman niya, iniisip niya sa'yo. O syempre kung wala naman siyang access sa'yo ngayon, maaaring ganun. Tignan pa natin yung ibang energies. Tignan natin ano yung mga next na possible na mangyayari, if ever. Possible, okay? Take note of the word possible na ginamit ko. Mga posible lang na pwedeng mangyari or susunod. Broken talaga siya. Hindi ko alam kung ano ang past ninyo, anong history ninyo, sinong may mali dito. Pero, maliwanag lang na broken heart itong person na to. Hindi ko rin alam kung na broken heart ka rin. Pero durog na durog siya ngayon. Yun lang yun. Obvious naman, makikita naman natin dun sa mga cards. So, this person, is really broken hearted dahil sa'yo. Ayan, next move niya. Next possible move niya or intention niya is gusto niyang makipag-ayos. Gusto niyang makipag-ayos. Kaya lang ngayon, nagkakaroon siya ng difficulty to reach out to you. Kasi hindi ko nga alam kung binlock mo siya, kinut off mo siya, or lumayo ka, nagtago ka. Hindi ko alam yung istorya ninyo. Ikaw nakakaalam niyan, dear. Matindi ang feelings neto sa'yo. Ayan. May kumbaga ngayon lang niya na-experience yung ganitong klaseng passion, ganito ka-intense na passion sa isa sa jowa or ewan ko sa kakonect niya, and sa'yo yun. Kaya nga sabi niya this person feels hopeless, depressed without you in his or her life, no? Or whatever gender nitong person na to. Okay? Ngayon lang siya nakaranas ng ganito, ayan. So ngayon gusto niya ng commitment. Hindi ko alam kung in the past kung ano ba nangyari sa inyo, pero maliwanag na sign ito na gusto niya na ng seryosong commitment. Pang long term na. Kung dati hindi long term, hindi ko alam, o hindi ko alam kung dati ng long term yung gusto niyang, yung goal niya sa'yo. Pero wala akong alam dyan, ikaw ang makakasagot nito. Pero maliwanag lang dito na this person wants to reach out to you, fix things,
sa inyong dalawa. And eventually, if mabibigyan siya ng chance, is gusto niya ng ano, pang long term na. Pang long term na na commitment. Okay? Tignan pa natin yung other energies. Gusto niya magsama kayo, o whether marriage talaga to, basta long term. Gusto niya makasama kanya ng matagal, pang matagalan na, pang long term na. So ngayon, this person is planning to invest on you. O, hindi ko nga lang alam kung before ganyan din siya. Pero doesn't matter, ang pinaka-importante is itong present and yung mga paparating. Yan ngayon, yung mga nasa isip niya, intention niya, possible na pinaplano niya or next move niya sa'yo. Or maaaring puntahan na itong connection na ito. Okay? O, ayan o. Babalik talaga eh. Andun yung mga memories sa kanya eh. Hindi yun mabubura sa kanya. And binabalik-balikan niya yung memories ninyo. Okay? So, sabi ko nga eh, sa kanya, sa mundo niya, hindi pa over kahit na tinapos mo na. Okay? Malakas ang energy ng water sign dito. So, pwedeng may ano dito. Scorpio, Cancer, or Pisces energy. Okay. Even family, gusto niya. So, this person is, I think, seryoso siya. Dito sa mga ano, iniisip niya, pinaplano niya, or nafe-feel niya about you. Kung hindi man siya seryoso dati, hindi ko alam. Dahil pwedeng iba-iba yung mga storya na ano dito, no? Depende kung ano nasasagap ng cards. Pero yun lang yun. Gustong, kung dati na neglect ka niya, alam mo yun, kung dati hindi ka niya inalagaan, ngayon gusto niya, this person really wants to, take care of you now. Kung dati nagkulang siya sa'yo or napabayaan niya yung relationship niyo, nakikita ko, gusto niyang ayusin, gusto niya ng long-term commitment, and iingatan, aalagaan niya na. So, sa tingin ko, this person, naumpog na ito, ibig sabihin, natauhan na siya, na-realize niya yung mga mistakes niya, no? And, maraming lessons na natutunan ito sa connection ninyo. And sa tingin ko, parang sincere naman to. Mukhang nagbago na siya. Otherwise, kasi kung hindi naman siya serious dito, sa nararamdaman niya, bakit naman pa siya mag-i-invest sa'yo or magpaplano ng pang long term? Okay? So, nakikita ko lang this person wants to really, fix things sa inyo. Including siya, yung sarili niya. Sa tingin ko nga, nagkaroon siya ng malaking realization. Siguro, dati, kung hindi niya nakikita yung worth mo, ngayon, alam niya na eh. Kasi nga, nagdudusa siya or nagdusa siya nung dinisconnect mo siya. Doon niya siguro, doon lahat nag-sink in sa kanya. Doon niya lahat na-realize. Yung yung kahalagahan ng connection nyo, yung kahalagahan mo sa kanya. Siguro nga, okay, ano yung possible outcome? Possible outcome. Ilalaban niya to, dear. Ayan, against all odds. Now, nakikita ko dito, kahit na may mga challenges pa na dumating, paglalaban niya. Ayan, ayan yung mga plans niya eh. Okay. Actually, pinaplano niya na to. Yan, nakikita ko yung mga plans niya. Diba, natauhan na siya, hangman. Hangman. This person, is really passionate about you. Ayan, King of Wands, if I'm not mistaken. Oo. Ayan.
Ito na yung malaking realization sa kanya. The Hanged Man. Pero wala siyang magawa right now. Kaya ganun siya ganun siya natutorture. Wala siyang magawa. Nahihirapan siya. Pero this person, hindi siya magkikwit agad based dito sa sa magiging outcome. Outcome card na ito. So, mas pinipili ka na niya with the Two of Wands. Hindi ko alam kung ipinagpalit ka niya before. Sabi ko nga, parang may energy nang napabayaan. So, this time, ikaw na talaga yung pinipili niya. Okay? Minsan, sasabihin ng iba, pag cheater, hindi na magbabago yan. Who knows? Meron talaga, siguro iilan-ilan lang, very rare talaga yung mga tao na nagbabago. Marami talagang hindi na nagbabago. Marami yun, pero hindi rin naman natin pwedeng sabihin, i-discount na okay, lahat ng tao hindi na magbabago. Kasi for sure, meron at meron. Hindi ganun karami, pero meron yun. Ako naniniwala din naman ako dun sa mga tao talaga totoong nagbago sila. Pero sa dami nga kasi ng mga mga masasama na hindi nagbabago, na alam mo yun, na nasasapawan yun. Nasasapawan tuloy. Pero yan, nakikita ko. This person is waiting. This person is waiting for the opportunity. And na siya. Nagbago na yung lahat sa kanya Na-enlighten na tong person na to Ano pa? Oh my God! Ikaw talaga ang pipiliin niya. O, diba? Parang yung kanta lang ni BNB. Ikaw pa rin ang pipiliin. Chorba. Charot. Hindi, totoo. Ayan, This person really is serious about, making a solid commitment. Ano to tunay na pagmamahal to. 6, the Lovers card. Ikaw na talaga, ikaw ang pinipili niya. Ayan dito ko pa lang na-feel ko na. Tsaka na-feel ko talaga yan, puro pang long term. Nandoon yung nafe-feel ko naman yung energy from the cards na talagang seryoso na siya this time. Na ikaw talaga ang pinipili niya. Siguro kung nagkamali man siya before, hindi ko alam. Pero ang importante is, nagbago na or nagbabago na siya and ikaw talaga yung na-realize niya na mahal ka niya, na ikaw yung gusto niyang makasama pang matagalan, dear. Kasi nakita naman natin, tinalo pa niya yung yung brand ng gulong, pang matagalan. Ang daming, ilalaban niya pang matagalan. Andyan na yung mga signs. And itong person na to is renewed na siya. Bago na siya. So, whether maniwala ka hindi, ayan. Pero kung tumutugma sa inyo to, baka talagang para sa inyo. At sa mga hindi nakaka-relate, baka talaga, dear, hindi talaga para sa'yo. Kaya wag ipilit. Okay? Kumbaga, parang yung sapatos lang ni Cinderella yan. Kung hindi kasya sa paa mo, wag mo ipilit, dear. Okay? So, ayan. Ito yung pinaka-outcome ninyo, if ever. If ever na i-allow mo, ikaw ang pipiliin niya and this will eventually end in a serious commitment. And ikaw yung pipiliin niya. Okay? So, yung mga signs na meron dito, strong energy ng water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede rin may Taurus. Pwede rin namang may Libra dito. Pwede rin may fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. At saka Gemini. Oo. Ayan. So, ito. Sana na-enlighten kayo or ewan ko, kahit pa paano nakapagbigay ng kasagutan sa inyo tong aking reading. Love you all. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.